Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong isasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, naku, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami ng mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file ka agad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't ngayon may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasakupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber-libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado. At tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit doon sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Biro mo, from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong isasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, naku, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami ng mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file ka agad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't ngayon may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasakupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber-libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado. At tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit doon sa mga ifinal nilang kaso.
Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Biro mo, from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong itasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, naku, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami ng mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file ka agad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't ngayon may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasakupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado, at tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit doon sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Biro mo, from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to.